yung lalapitan ako, natatakot na ako. So, yung parang depensa ko sa kanya, parang, huwag mo kong lalapitan. Tapos, talagang nagtataas ako ng boses. Tapos, nagbabato ng mga gamit. Yung mga gamit niya. Binabato sa akin. Sinasambot niyo naman po kayo. Oo, kasi mahal eh. Pero may isang ano doon. Sabi niya, nung igaganon ko na yung TV, sabi, binata pa ako, TV ko na yun. Natawa talaga. Ngayon po, nung naging kayo, nalaman po ngayon ng mga taga-Hong Kong. Eh di paano naman po nyo na ibigay yung balita doon? Sila yung mga salarin. Ganun pa naman puro pag-asal-asal mo. Actually, pag-develop. Hindi yung mga yan ang yan, mga kaibigan namin sila. And then yung isa doon, yung ninang namin sa kasal. So, kaya hanggang ngayon naman din, parang kapatid ko yung mga anak nila. No? So, yun. Napakaganda naman. Napaka-interesting ng story nila. Kaya natin mag 5 days dito. Ito lang po ang topic at kwentuhan. So, ayun po, na-confirm ninyo na yun na ang bawat isa ng walang panliligaw. Ayun, paano nyo naman po nalaman na, God's will na yun. Siya na. Ang bigay ni Lord. Ganun na po ba kayo parang, di ba syempre pagkabataan, minsan parang naglalaro pa lang sa paglilingkod? Or ganun na ba kadip talaga yung relationship nyo kay Lord na masasabi nyo pinagpe-pray mo na siya? Yung ganun. Well, actually, ang ano nga namin, kasi yung first time ma-assign ako sa abroad, yun yung sinasabi niyo sa Singapore. Nag-preacher na po kayo nun? Hindi. Actually, hindi ko alam na preacher ako yun. Kasi ang instruction sa akin, pupunta ako ng Singapore, magtuturo ako ng choir, pero hindi ako magbe-preach. So, yun ang instruction sa akin. Ngayon, umalis ako papunta sa Singapore dahil nung malaman nila na kami, bawal kasi noon sa choir ang mag-boyfriend-girlfriend. Yeah. So, ang decision at that time, tanggalin ang isa sa amin. Merong history kasi before na yung mga choir dati parang nag-partner sila. So, hindi naging So, parang isa sa mga patakaran nun, pag mag-choir kayo, hindi kayo pwedeng mag-relationship. So, dahil ako i-resign ko lang sa work nun, kasi nag-work ako bago ako nag-full-time. So, nag-resign. So, nagbalak ako, sabi ko, babalik na lang ako sa trabaho ko. So, maghihiwalay kami. So, parang kayo ang mag-give way po. So, kayo po, magpapatuloy kayo kasi sa last nauna siya So, parang ang ka na lang. So, kaya lang, yung head namin, si Brother Rafi, nakaisip siya ng paraan. So, sabi niya, may passport ka ba? So, para maghiwalay na lang kayo, punta ka ng Singapore. So, yun ang dahilan kung bakit nag-mission ako. Nag-mission ako doon for 1 year para ma-separate kami. Yeah. Tapos, maghihiwalay po kayo. Ng totoong hiwalay dahil nagkaiwalay kayo. Oo, kaya... Tsaka ang hirap po noon, long distance, di ba? Wala pang text, wala pang... Wala. Tumatawag din siya sa ate ko. International. Dad sa Pasay, di ba? Oo. Pero ito yung naging ito yung ng will ng Lord. Doon po siya nagsabi na papakasalan niya ako, nag-propose siya doon sa bansang Singapore. Nung pumunta ako. Yeah. Saan po ba sa harap ng Merlion? Wala naman sa room. Actually, sinabi niya lang na masama ang pakiramdam niya siguro sa sobrang pagod. Anniversary noon ng Singapore. Sila yung na-assign kasi ang konti lang eh. Pero tinignan kami ni Brother Mike noon kasi wala naman na kami. Parang... so break po kayo, tapos nag-propose po kayo. Kasi ang it's either kung maghihiwalay kami, di magpakasal na lang kami para at least mawala yung yung question. Oo. So, yun dun siya nag-propose na... Pero hindi nila kami nakikita doon na magkadikit doon. Talagang... Hindi pwede. Wala. As in. Yeah. Opo, edi, paano po yun? Masama pong pakiramdam niya dahil pagod? Sinabi niya na... Hindi, sabi niya, pwede ka bang dito ka muna? Kasi mga kakwar ko, pupunta para mag-ano sila. Mag-ikot, magagala. Tapos sabi niya, masama pakiramdam niya. So, inalagaan ko siya. Then, nilalagnat siya o ganun. So, yun pala yung way niya na rin. Parang sabi niya, magpapakasal tayo pag uwi ko sa Pilipinas. So, pumayag naman ako. Yes, pero siyempre nung hiwalay po kayo, ano ma-feel niyo? Mahirap eh. Siyempre talagang deep na po yung nararamdaman nyo sa isa't isa. Tapos kaya lang, kuminsan sa paglilingkod, parang yan yung mga sacrifices. If ever na may mga ganun so kailangan mo mag-abide.
Kasi nga may nakabalita kasi actually yun, pumunta kami sa Mindoro eh. Siya kasi, pagod siya, pinahiga ko siya sa ano ko. Sarap. So, hindi naging maganda yung yung interpretation. So, kaya nag-decide talaga na i-separate. Ganun ka ano noon po yung mga choir. Hindi talaga mahigpit. Yeah. Very unusual sa kanila po na makakita kasi ng ganun. Pero nung during po nahiwalay kayo, syempre, ano yun, parang inano nyo na kay Lord na, sige, maghihiwalay kami, ibibitawan ko to. Patuloy po ako maglilingkod. Mahal pa rin namin ang isa't isa. Pero ibig sabihin po talagang pinagkatiwala nyo kay Lord. Yeah, kasi sa gawain naman, pag nasa gawain ka, busy ka rin eh. So, dun sa kahit sa'yo din, brother din. Nung time na rin na yun, ako din busy rin sa gawain. So, umaano din yung araw na wala naman. Hindi ko rin alam na tatagal ako ng 1 taon doon. So, 1 year po kayo hiwalay? Yeah. Kasi sabi sa akin doon, ang instruction lalayo, ang mission mo is mga 2 weeks lang. Pero 1 year pa lang. Na-extend ng... Buti po hindi kayo nagkaroon, wala pong ibang nanligaw sa inyo? Wala naman. Wala nag-attempt? Hindi, marami. Nakapila po ba sila? Hindi, kasi alam nyo, yung choir before, iba yung parang status mo. Kasi dahil konti lang kayo, tapos ang ministry before, talagang may nagpipicture-picture noon si Brother Basil. Tapos yung picture namin, parang binibenta, parang artista ka. Wow! So talagang noon, parang ang feeling mo, parang kasi nga, tapos pag pumupunta kayo sa mga gawain, parang dahil wala pa namang mga choir before na ang El Shaddai choir lang, yun talagang galing lang doon. So, iba yung kumbaga, so kaya ganoon. So, kung yun naman po ang will ni Lord, ano naman po kayo yung sign na feeling nyo hindi ito yung will ni Lord? Nako, yan talagang yan din yung mga questions eh. Kasi kung makikita nyo, parang umpisa pa lang, parang may mga senyales na dapat maghiwalay kami. So, nung bumalik na ako galing ng Singapore, yun, nagpaalam na kami. So, nag-decide kami pumunta kay Brother Mike para magpaalam. Nagpapasal po. Actually, binibiro pa kami ni Brother Mike, di ba? Ano pong biro ni Brother Mike? Hindi noong una, nung nagpaalam kami sa head namin sa basic ministry, sabi niya, kanina ka magpapakasal? Sabi niya, gulat nga sila eh, no? Kasi parang unaware din sila. Pero yung decision naman na yung kasi dumating, kasi parang yun lang yung nakikita kong parang magiging solusyon para hindi kami magkahiwalay. So, yun na. During that time, 27 ako. Siya, 22. Yeah. So, pumasok kami kay Brother Mike. Tapos, nagpaalam na kami na magpapakasal na po kami. Nag-yes na po kayo agad. Yeah. Paano nyo na syempre, at the age of 22, may mga kinonsider po ba kayo? Syempre, breadwinner po kayo sa family. Hindi, meron yun. Kasi, bago pa, yun nga, meron pang nangyari. Yeah. Actually, yun yung nangyari na nag-decide na kami maghiwalay. Siya yung nag-decide. Ayaw kong pumayag pero sabi niya, maghiwalay na tayo. May mga instances talaga na parang, tapusin na lang natin. Parang gano'n. Pero yung time na na pumasok na kami, Brother Mike, decided na kami na ituloy. Minsan po ito po para at least alam din ng mga kabataan. Siyempre maraming kabataan na ganito. Minsan po, siyempre, di ba pag may gustong-gusto tayo tapos hindi natin nakukuha. Minsan ba nakapagtanong kayo kay Lord na bakit ito yung gusto ko, bakit ganito yung mga nangyayari? May ganun pagkakataon po ba? Pag ang isip mo kasi hindi pa ganun ka-mature, parang medyo hindi... Parang laging sarili mo lang yung gusto mong masunod. Oo. Pero along the way ng pagkakilala mo kay Lord, mas makikita mo na yung kalooban niya. Mas natututo kang maging patient. Maghintay. Tsaka parang yung lahat, parang falls into the right place at the time. Yun. At actually, namanhikan pa ako sa kanila. Kasama ko yung parents ko. Dati ka kwento mo talaga. Hindi, para din, kasi normal naman talaga ng mga diba, yung family ko, wala kaming preparation. No. As in, wala talaga. So, sabi ko lang, pupunta lang si brother din para, mamamanikan. Ang tatay ko, nakahubad pa siya.
Tapos naka-formal yung nanay, tatay ko naka-formal sila. Tapos yung inabutan nakaubad. Naka-short lang ang itay. Kasi yung tatay niya, di ba si tatay kasi hindi naman siya sanay sa mga socials. So talagang sa kanya, ang ano lang, wala lang sa bayan. ikaw na magsabi kung ano ng tatay, ang favorite hobby ni tatay. Ano bang favorite hobby? Manginginom kasi ang itay. Ayun. So, talagang, ano siya. Parang tambay-tambay lang. Sunog baga. Tsaka malakas manunto, kaya nga hindi ako natutulog sa kanila. Kasi, Natatakot. pero si tatay, accepted niya ako. Oo, Tanggap niya. Okay kami. Mahigpit lang po siya, pero accepted po. Kasi lalo na sa kanya eh. Kasi nung nag-amateur siya, mula nung pagkabata niya, si tatay ang ano niya. Taga-gitara. Pangalawa, pero ako na yung naging, breadwinner. Babae po yung una. Oo. Actually, gusto yung tanongin yung pangalan ng tatay niya. Ano po? Eleanor. Kaya pala Eleanor. Eleanor. Unang pangalan niyo. Paano po kayo ngayon pag tinawag? Ellen. Actually, Eleonora. ibinigay, ang nagtumawag sa akin yan si Brother Rafi. So, ang pangalan ko talaga kay Brother Mike, Leonor. Tawag niya sa akin Leonor. Kasi sinusulat niya si Sir Leonor. Pero nung kay Brother Rafi, tinawag niya akong Ellen. So, dito sa gawain, naano ko na ang pangalan ko Sister Ellen. Ellen. And what is Ellen? Praise. Oo. So, napakaganda pala ng Meaning ng Ellen. Oo. Salamat sa Praise. Diyos. Tapos yung Dennis worship. Dennis worship. Ay, wow. Praise and worship. Match made in heaven. Talaga yun. Praise God. Nako. Oo. Okay, so ito na po. Next question po tayo. So, ano po yung pinaka-best thing na minahal mo po kay Brother Dennis? At Brother Dennis, ano po yung pinaka-best thing na minahal niya kay Sister Ellen? Ang hirap sagutin yun. Hindi sa akin siguro, ang ano ko sa kanya is yung ano niya sa family. Di ba, nakita ko kung paano niya, hanggang ngayon naman, yung ano niya sa family niya. po. Oo. Kasi yung mga kapatid niya, kumbaga talagang sa kanya nag-ano. So, Nag-ano. siyempre, yung pag may mga may mga kailangan na siya, to eh, at saka yung pag sa kaibigan, masyado siyang, Giver. Oo. Kahit i-sacrifice siya, minsan pinapangaralan ko nga. Sabi ko, pag wag mo namang i-ano lang. Pero yun ang niya. So Doon po siya masaya. Doon po masaya. Hindi, tsaka kahit sa family, pag meron yan siya, bukas siya. So, ang ano ko naman, yun. Huwag sobra. Hindi, kasi yan siya eh. Yun siya. So, siguro isa yun sa ganun. Sa bakit ko siya. Akala ko, ine-expect ko pa naman maganda siya, sexy siya. Hindi. Kukupas daw po kasi yun. Pero para lang masaya lang. Hindi sa akin naman, si Brother Den, bukod sa gwapo, napakaganda ng boses. Talagang doon ako na humanga sa kanya. Fan na fan. Na talagang napakaganda ng boses niya. At nakita ko din kung napakaganda ng puso niya. Parang ganon. Parang doon din ako, hindi lang nasa sa gwapo talaga na nakita ko din yung pagmamahal niya din sa family niya. So parehas kami. Nakita ko kung paano siya magmahal din sa nanay niya, sa tatay niya, mga kapatid niya. Kasi nag-aalaga siya. Yung mga kapatid niya, parang anak niya na. Ang ano ko kasi actually, yung mga sumunod sa akin, sa amin, sa siblings, namatayan kami ng 3 eh. Oo. Tapos yung sumunod sa akin actually, ang age gap namin is 21 years. So bali ang sumunod sa akin, 21 years yung agwat ko. Dalawa yun. Ang panganay namin matanda sa akin ng 1.5 years. So pagkatapos ako, tapos yung sumunod, 21 years. So kaya nung nanganak yung nanay ko sa ospital, hinahanap yung yung sabi, nasan po yung tatay? Yung tatay ko nagtatago kasi nahihiya siya. Kasi medyo maedad na, di ba? Kaya ako bali ang nag-alaga dun sa 2 kapatid ko. Kasi kumbaga parang, doon na yung naging practice ko na maging tatay. Kasi 21 years old ako, may mga kapatid akong baby. Parang may anak po. Oo, yun. Ngayon, malalaki na rin sila. Pero, yun na yung parang din sa akin ng responsibility din na maaga. Mature. Parang nakikita niyo po yung future na magiging ganun din, no? Paano niya po inalagaan yung mga kapatid niya. Family oriented. Ganun din niya alagaan yung family niya. Positive talaga yan. Tsaka importante po yun, di ba? Kasi talagang
sa mga kabataan, dapat hindi lang talaga yung looks ang tinitignan natin. Dapat tignan natin The sila. inner, the heart. Tignan natin sila kung paano sila makitungo sa family nila, especially sa nanay ko. No? Siyempre, pagdating ng panahon, sa mga lalaki, pagdating ng panahon, siyempre, babae ang magiging asawa nyo. Sila ang magiging ina ng tahanan. Dapat, marunong po talaga tayo na rumispeto sa kanila, marunong tayong magmahal talaga sa kanila. No? And you can really say po na ang isang lalaki ay pinalaki ng true queen kung ganyan ang attitude. Diba? So, ayun naman po, with that being said, ang tanong naman po namin, pwede po bang makahingi po ng isang kwento lang kung ano po naman kaya ang inyong hindi lang puro pagmamahalan sa relationship eh. So, pwede po kami makahingi ng isa lang, ano naman po yung pinaka matinding conflict po niya sa relationship. O like, away. O eto na. Next question. Pass naman, pass. Kasi minsan yung image na inaano, di ba? Minsan akala nila hindi kami nag-aaway. Pero nag-aaway din kami. Nag-aaway din kami. Katulad ng mga typical na mga mag-asawa. Nag-aaway din kami. At napaka-basic din yung mga pinag-aawayan na. Minsan maliit na bagay lang. Pero hindi namin pinatatagal kasi yung Normally, kapag nag-aaway kami, tahimik lang kami. It's either na siya yung hindi nagsasalita or ako yung hindi nagsasalita. Wala naman pong maano sa inyo, matalak gano'n. Maingay. Maingay. Minsan siya. Pero normally, yun nga, alam mo na kapag tahimik na yung isa, na meron ng Sensitive din po pala kayo. So, gets nyo na kung may tatahimik na isa, kung there's something wrong. Pero meron kaming away nga, yung sinasabi niya, nung bagong kasal pa lang kami. Tapos may anak kami na, kasi may mga trauma siya sa family din. May mga trauma siya nung pa siya dahil parang may may trauma sa mga lalaki. No, pero hindi ko na elaborate. Basta kaya takot siya, yung pag inaaway siya, takot siya. So parang siya, kaya parang nung time na yun na nag-aano na siya, parang nag-hysterical siya. So sabi ko, sige, uwi ka na sa inyo. Ganun. Inauwi na. O kasi, balik ka na sa nanay. siya parang ang akala niya kasi sasaktan ko siya, pero hindi ako nananakit na kahit hindi ako nananakit. So, pero sa kanya, inaano niya na sasaktan ko siya, pero hindi ko siya sinasaktan. So, parang Na-advance po. Oo. Since nagkakaroon na kami ng argumento, sabi ko nga sa kanya, sige, uwi ka muna sa inyo, tapos yung anak mo, iwan mo dito sa akin, yung anak ko. Pero yung trust kasi, nabibuild in time. Yeah. So, siyempre, siya dahil, alam mo yon yung pag kinasal kasi kayo, hindi pa kayo talaga lubusan Kakilala, kahit matagal na po kayong friends. Hindi. Kaya nga, doon mo lang marirealize yung mga niya, di ba? Pero, in time, nakuha ko na rin yung trust niya. So, bukod doon, mga na lang, petty-petty na lang, pero wala na talagang mga Hindi na deep po. Oo. Kasi siguro, isa din sa mga, factors ng ganun, nasa gawain kasi So, alam mo, ang sinasabi namin pag sasabihin niyo sa akin, ako, preacher ako, sasabihin ko naman sa ikaw, gospel choir ka. Parang ibig sabihin, pinaprotektahan niyo yung image mo, no? Oo, kasi parang... Paalala na nandyan lagi si Lord sa gitna. Oo, yun ang yung pinaka-sensitivity mo na nandyan siya, at saka kung sino kayo, at saka kung anong pangalan yung dala nyo, yun yung... Nare-remind po sa inyo. Yun ang Yung nako-consider din nila, syempre nasa ministry sila. Oo. Parang kung ano kasi mangyari sa inyo, for sure. Yung syempre, ang dami pong humahanga sa relationship nyo kasi akala nila okay lahat. Syempre, parang pag may nangyari sa inyong dalawa, maano sila na, ay, bakit ganito yung nangyari? Pero ang nga namin, din kami, yung mga normal na tao din kami. Tao naman. Diba? Wala naman kami image na pinoprotektahan. Ako may mga kasalanan din ako, may mga din. Kaya lang, siyempre, yung tingin ng tao sa'yo, para talagang banal na banal Preacher siya. Naalala ko minsan, may nag-approach sa akin, sabi niya, alam ko, ang mga preacher, di napapagod. Tao din kami. Napapagod na sasaktan din kami. Ano ko sa amin? So, minsan, yun yung kami, normal lang na natural na nakaka-experience po ng mga ganyan. Wala naman sigurong mag-asawa na hindi dumating sa mga ganon. I'm sure, lalo na yung mga, sabi nga, immature kasi ako. Marami din akong, nakita ko din, kaya din yung sinasabi ni brother din,
meron akong parang pinagdaanan kasi yung ate ko nakita ko. Doon ako nakatira. Sinasaktan siya ng asawa niya. So, nung ako na yung nagkaroon ng asawa, Akala niya ganun. parang pagka yung lalapitan ako, natatakot na ako. So, yung parang depensa ko sa kanya, parang wag mo kong lalapitan. Tapos talagang nagtataas ako ng boses. Tapos nagbabato ng mga gamit. Yung mga gamit niya. Binabato sa akin. Sinasambot niyo naman po ngayon. Oo, kasi mahal eh. Pero may isang ano doon. Sabi niya, nung igaganon ko na yung TV, sabi, binata pa ako, TV ko na yan. Natawa talaga ako. Hindi ko nang pinakita. Nawala Nawala yung gamit ko. Bayan. Sentimental value po, no? Okay nga eh. Tapos bigla ako, nga pala, ba't ako nagkakaganon, di ba po? So, salamat din sa Diyos, ano po, yung pinapakita lang na yung mga pagkukulang nyo sa isa't isa, may nagpupuno. Ako, halimbawa, that time, ako yung nangangailangan ng unawa, na andun siya para unawain ako. Although sinabi niya sa akin na, sige, uwi ka na. Pero after noon, kinomfort niya pa rin ako. Na andun yung, umiyak ako kasi binakita niya yung anak niya sa Kota mo, iiwan mo to. Di ba sinabi mo, uwi ka na, pero iiwan mo ba to? Sabi ko, hindi. So, yun lang yung Kasi parang isip bata pa talaga ako that time. Parang nawala siya sa sarili niya eh. Jerry. Maganda rin po pala talaga na talagang medyo malaki yung age gap niyo po. Parang advantageous siya. Merong mature somehow doon sa relationship. Oo. Pero vice versa. Ibig sabihin, ako yung parang nagre-remind sa kanya. Pero may mga time din na ako naman nag-remind para sa kanya. parang gano'n. So, pati dun sa yung mga nangyayari, pati sa mga anak namin. So, gano'n ang parang yun ang pinaka-balance niya. Importante naman po kasi sa mag-asawa talaga, nasasalamin niyo po ang isa't isa, no? At ang nakakatawa nito, kasi yung mga pinagdaanan namin noon, nagiging katatawanan na. Pero that time, sa totoo lang, that time parang talagang pang maalaala mo kaya? Pangas po, no? Yung mga di ba dad? Yung mga sinasabi ko noon. Pero makakita mo na lang, along the way pala ng buhay natin, maraming pagtuturo si Lord sa mga buhay nyo bilang mag-asawa, kung anumang mga relasyon, mag-boyfriend, makikita nyo na lang, kaya pala kayo pinagtagpo ni Lord para sabi nga punuan yung mga pagkukulang ng bawat isa. At makikita nyo yung kahinaan ng isa, kalakasan niya. So, salamat sa Diyos. Hindi namin masasabi na yung pagkasama namin perfecto. As in, talagang dumating kami din sa sinabi mo ba na na parang iuwi ka na, di ba? Para sabihin mo, pero may diba? bawi po, no? At saka kasi bilang missionary, normally yan, di ba? Pag nagmi-mission kami, wala ako sa family ko eh. Yeah. No. So, ang ano ko nga kay Sister Ellen, siya yung naging tatay at saka nanay ng mga anak namin. So, malaking sakripisyo yun. No? Kaya parang, dun din, nakikita ko na kasi siya yung pinaka, yung support ko eh. Nung nag-decide nga akong mag-preach, tapos magte-trainee ako, ang sabi niya nga lang sa akin na, kung yung conviction mo, sundin mo. Basta nandito ako para suportahan ka. Tapos, kasi, bali, mawawalan ka ng allowance. So, ang sabi niya lang, basta kung anong meron tayo, pagkasahin natin. Kaya kung makikita nyo kami, nagsisimula kami mag-family nung bumuod kami. Nag-rent kami ng bahay, wala kaming gamit. Talagang as in, nanghiram kami ng plato, sa sahig kami kumakain. Kasi wala po Humble beginnings po. Oo. Yung may isa pa lang kaming baby, naglipat kami kasi bumukod kami. So sila, Sister Wertley, nakatira dun sa baba. Doon Tapos, kami nag-rent hiram muna sa taas. kami ng plato. Tapos kasama namin, kumakain. Wala kaming gamit as in. Pero at least po, talagang habang nagsisimula kayo, magkasama kayo. Sa hirap at ginawa. Sa hirap at ginhawa Yeah, talaga. Rock bottom po. Pero na-assign ka pa rin dad sa Mindanao that time, di ba? Umuwi ka pang... Pagkagaling ko ng actually pagkagaling ko ng Singapore, yung second time na Singapore ko. Kasi nung first time, doon ako nag-propose sa kanya. Yung second time na bumalik ako Singapore, meron na kaming anak na 1-year-old. Yeah. So, naiwan po sa inyo. Oo. So, nung kinasal kasi kami, parang Hong Kong yung unang pinunta ko bago ako nag-Singapore. Yun. So, ganoon din. Laging iwan siya. Siya yung tatay sa mga anak Parang ang namin. hirap po, nung syempre parehas po kayo nagsiserve. Yeah. Tapos may baby.
Ano po yung Yun nga tumigil yung po ba kayo? nakaka-amaze kay Lord no? Parang pagka ina-analyze ko, sabi ko, Lord, thank you. Kasi that time naman, naiiwan ko naman sa kapatid ko. Halimbawa, ang kapatid ko, sabihin ko, pwede bang iwan ko muna yung anak ko? Diba, Dad? May Yung mga provision kapatid talaga. ko, yung mga kapatid ko, para lang makapag-duty ako sa yung kung anong duty ko. So, talagang si Lord gagawa din ng paraan para makapag-serve ka. So, thank God talaga. Parang sabi ko yung mga anak ko lumaki sila na may mga ginamit din na tao para Alagaan din oo, sila. iiwan ko sila. O minsan, kung makakita nyo, dinadala namin ang mga anak ko sa gawain. Baby pa lang dad, no? Na andyan sa 8th floor, nalagay ko lang siya sa dyan sa floor. O basta lalagyan ko lang ng sapin. Ganun. Pag inaano ko siya, nagto-throwback ako, sabi ko, thank you. Kasi yung mga pagkukulang ng bawat isa, talagang makikita mo, may learnings eh. Talagang makikita mo ang Lord talaga kumilos mula noon hanggang ngayon. Praise God. So, nandito po tayo ngayon sa DWXI. Radyo na pala talaga. Radyo na. Praise So, yun God. naman po, di ba, syempre, habang 10 years na po kayong kasal. Actually, itong November 5 this year, 30 years. 30 years. 30 years na. O yun. 3 decades. Sa 30 years, ng dekada. So, sa 30 years po na kayong kasal at sa pagsasama po nyo, meron po ba talagang pagkakataon na parang nasabi nyo na ayoko na or may mga may time ba na napagod ka kay Brother Dennis or si Brother Dennis napagod po sa inyo? Dada ko muna. Oh, sige. Oo naman kasi 'di ba parang paayaw ka pero udyok lang yun naman ng demonyo eh. So sabi mo nga lagi kang magbabalik agad bibigyan ka agad ng ng sabi nga ng wisdom ng Lord eh. 'Di ba syempre nagpi-pray naman tayo palagi. Lord, pag andyan palagi yung ng Holy Spirit na oy mag-stop ka muna. Mag-isip ka. Hindi pwede yung Ura-urada. Oo, kasi ang gusto ng demonyo magsalita ka agad eh. Para halimbawa makapanakit ka, makapagsabi ka ng ayoko na sa'yo, mga ganon. Pero hindi pala. Pero salamat din sa Diyos, nakikita ko din that kahit paano naman, nag-mature din naman ako. So, ang naisip ko, hindi. Kasi, ang gusto lang talaga ng demonyo, wala naman, sirain ng relasyon. Yun at yun lang naman talaga yung gusto niya. Yung pamilya na wasakin, yung pagmamahal, ayaw niya nun. So, yung love pa rin, siya pa rin ang Diyos pa rin yung talagang ang hihingian mo ng tulong. So, hindi yun ang dapat na sasabihin mo. Ayoko na dun sa gagawin ng demonyo. Pero hindi dun sa tao. 'Di ba? Sabi nga, may mga tao na may mga masasamang tao, hindi siya yun eh. Kundi yung mga hindi tama o pangit na ginagawa niya. Yung espiritu na may nag-uudyok din sa kanya. So, salamat din sa Diyos. Hindi naman talaga, Dad, hindi naman ako nagsabi na... Hindi ako. Daragtang ko na si Brother Dennis. Ang sagot ko, hindi pa ako dumating sa punto na gano'n eh. Kasi, yun nga, dahil, kami, actually kami kasi, hindi na kami mag-asawa, magkaibigan kami. Yeah. Best friends. Oo. So, pag talaga, andyan Praise talaga yung God. isa para sumuporta dun sa isa. Kaya, yun, hanggang ngayon, biruan pa rin kami ng biruan. Ako talaga din ng kasi Sister Ed, masyadong clingy yan eh. Talagang, sasabihin niya sa akin, babae ako, Dad. Kami yung mga anak ko siguro sa akin naman nagmana, hindi kami masyadong, Sa picture. Oo. Yung mga anak ko talaga ayaw nilang picture. So, babae ako. Gusto ko meron kaming mga remembrance o mga memories. Kami ayaw nila. puro lalaki kasi. Kaya, Kulang pa lang isang princess. Kaya salamat sa Diyos may anak akong si Erisa, di ba? Mamita kasama tara, ka na. picture tayo. di ba, pero may agreement kami ni Sister Ellen ng time na kapag nagkaanak kami ng babae, Yeah. titigil na siya. Yeah. So, hindi inalaw ng Lord na magkaanak kami ng babae kasi ayaw siyang patigilin. Thank you, Lord. Nako, Oo. Hindi kasi talaga, ang sabi ko, Mami, pag halimbawa, actually may pangalan na nga yung anak namin kung nagkaanak kami. Pero sabi ko, ano yung niya? Denise Elaine. Denise Elaine, oh.
Tapos ang ano ka sa kanya na, Mami, pag tatlo na yung anak natin, sa bahay ka na lang, ako na lang. Pero yun nga, hindi Naiyak naman ako. hindi inalaw ng Lord eh. Pero ganun pa man, ang dami niyang anak sa ministry. At may Oo. aso. At may aso. Hindi, Babaeng aso. actually talaga yung mga ano niya, halos parang talaga anak na namin. Yun ang ano. Oo. Tapos nga ako, ang dami kong mga inaanak sa kasal, parang mga anak ko na rin. Hindi naman po importante talaga nakadugo niyo yung anak niyo. Hindi. Actually, ano nga eh, kuminsan nga, yung mga prayer partners, parang talagang pamilya na din sa'yo. Oo. Thank you, Lord. So talagang hindi dumating yung ano, yung Hindi ayaw naman. namin. Hindi naman. Yeah. Pero normal po ba yun, kunyari sa ibang marriage? Normal ba yun minsan na parang hindi, medyo naiinis ka lagi sa partner mo? Meron. May time na ganun. Naiinis ka, di ba? Pero, hindi dapat mag-ano yun. Oo. Hindi yung Talagang, reason no. para talagang dumating sa point na hiwalayan. Hindi dapat manaig yun. Oo. Kaya Talagang, tulad ng prayer ni Sister Ellen, ayaw ko yung gagawin. oo. Siyempre, alam mo kasi naaano mo din eh. Kumbaga parang na-anticipate mo. Kasi nasa Panginoon ka nga. So, alam mo yung spirituality kung ano. Kaya, bago dumating yun, talagang wala na. Hindi siya mangyayari. Parang kung iisipin nga po natin, parang napaka-blessed natin na talagang Oo. nandun tayo sa ministry, nakakapakinig tayo ng Word of God. Talagang yung mga bagay na alam nating mga mali na itutuwid. Natututo tayo mag-isip ng naaayon sa kalooban ng Lord. No? Oo. Actually, nitong recently, kasi parang sa akin, ang pagkatuto, hindi siya tumitigil. So, nung nakarinig ako ng isang homily, ang ano ko nga, ang pagpapahayag, nagbibigay ng dalawang bagay. Una, yung pagpapaalaala. Tapos yung pangalawa, pagbibigay ng kamalayan. Kasi minsan tayo, nakakalimot tayo eh. No? So, dapat palaging, pag naririnig mo yung salita ng Diyos, pinapaalalahanan niya kung sino ka eh. Tapos, pangalawa, nare-realize mo yung tama at mali. Amen. So, yun ang ano niya. Sister Christy. Siyempre, ang Lord talaga hindi tumitigil na magpaalala sa atin. Yes. Tayo bilang tao sa paligid natin, ang daming susubok sa atin. Siyempre, ang demonyo lagi na nakaaligid dyan. You know? Pero napakaganda kasi talagang yung protection ni Lord po sa atin nandoon. No? At laging pinapaalala sa akin na, uy anak, hindi yung dapat mong gawin. Amen. At saka si alam, Sister Ellen, kwento ko lang. Wala pa birthday ko, natatawa na ko. Hindi. Kasi pagkakain kami, siyempre puro ka kami mga lalaki. Minsan nakakalimutan namin mag-pray pagkakain. Siya talaga, kumakain na kami, bless us, O Lord. Bas-basan niyo po yun sa bibig ni Brother Day. Ganon na. Siya palagi yung taga-remind ng prayer before me. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Kaya minsan kami mga anak, pray ka na, pray ka na. Tapos pag nakalibat kami, siya yung biglang mag-iinis. Pero kumakain na kami, bless us, O Lord. Siya yung Mahihiya na lang po kayo. Siyempre, bless us, O Lord. Patahimik ka na lang. Kaya kay Lord din. Wait, ngayon naman po, dahil sa busy schedule naman nila, ni Sister Christine, paano niyo naman po namamanage yung time ninyo sa paglilingkod, bilang tatay, bilang asawa, bilang lover? Nakapag-date pa po ba kayo? Nakakapag-date. Normally, ang ano namin, ang time namin bonding, kasama talaga lagi yung mga anak. namin. No? Actually, nung kinasal kami during our silver, yung 25, Thank God. kinasal kami sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Sa Tung Chung. Tapos kasama namin yung mga kaibigan namin na nandun, na nag-attend, din yung aming dalawang anak. So, palagi talaga kasama namin yung Tapos, ang ano namin talaga is, parang ayaw namin na kaming dalawa lang. Although, normally, kapag may time kami, katulad nito, makain kami sa labas, lang. Pero yun, parang yung normal na sa amin. Basta every Sunday yan, hanggat maaari, kasama namin yung mga anak namin. Oo. Tapos yun, actually, kapag lumabas kami, di ba? Kasi pag nakakalabas ako, nag-iipon talaga ako para mag-out of the country kami yung family. Kumain na may kayo mag-travel. Oo. So, yung mga anak ko, baby pa yan, nakapunta na yan sa Macau, nag-Singapore, nag-Hong Kong, nag-Cebu, nag-Japan kami, nag-Malaysia, Singapore. So, sila, lagi namin. Highly favored din sila. Oo. Maano ko din na yung lahat ng mga provision na ito, hindi siya magiging possible kung wala yung provision ng Diyos. Yes. Talagang favored tayo. Oo. Tapos yung time naman namin, actually, ngayon nga
May alaga kasi kami, 11 aso namin. Wala, grabe. Pwede po ba ako mag-apply? Pang 12. Oo. Ang 12 na. Nga, actually, ako talaga yung kasi during yung time ng lockdown, siya, siya ng mga tanim. Ako naman, parang nahilig ako sa mga bullies, yung American bullies. So, bumili kami ng isa, tapos naging 2, naging 3, naging 4. Nag-ano nga siya, ano yan? Sabi ko, binili ko. Sige, aso pa more, no? Sabi niya. Medyo magastos din po mga aso, ha? God provides talaga eh. No? Parang, yun na nga eh, parang yan yung mga alaga namin ngayon. Nanganak yun eh. Actually, cesarean nga yung nanay, di ba? So, nagkaroon ng 5 puppies, kaya naging siyam sila. Tapos may Shih Tzu kami, tsaka may isang Chihuahua. Naging 11. So, ang work talaga namin, yan lang ang pag wala ako, siya. Pag wala siya, ako. So, pati yung mga schedules namin, mami, anong schedule mo next week? So, inaano namin. So, kaya yun, talagang din ako Sister Ellen kasi hindi niya ako iniiwan. Talagang, kahit alam ko nahirapan siya, pero ginagawa niya pa rin yung niya. Actually, mas interesado pa nga sa mga aso ngayon kaysa sa akin. Kasi mas marami siyang trabaho. O, kanina pinakita niya sa akin yung lalagyan, nung parang 10 gatang yata yun, ginawa niyong pagkain para dun sa mga So, talagang, basta suportahan lang talaga. Nagsisimula kami. Ako medyo seloso ako nun. Oo. Ganda ko, di ba? Pero, yung hair ko. Hindi. Pero nung kinasal na kami, wala na. Nawala na. Kumaga talagang trust na. Kaya kahit ngayon, halimbawa siya, dahil nga hindi pwedeng walang maiwan sa bahay, papaalam yun sa akin, Dad, pupunta kami ng Boracay, pupunta kami ng Nahayaan ko siya. Punta ako ng Japan. Lord. Sige, habang bata ka, Kaya nakarating siya sa Israel nung nag-Israel. Kasi actually nung nagpunta ako ng Israel, mga 2004 o 2000 meron dong picture na kinunan ako. Parang ilang years yung agwat nung punta mo doon tsaka. Parang mga 14. 2018 ako, Dad. Oo, parang 14 years. Yeah. Meron kaming kuha sa Cana, sa Galilee. Doon sa, yung sa Merit at Cana, yung lagayan ng alak. Yeah. Nag-develop yung picture. Nandun kami sa magkabilang same place. Pero pag tinignan mo, nandun kami sa isang parang magkabila lang. So inaano ko siya, wala na yung niya. Tapos siya naman yung trust niya sa akin. Kaya kung minsan kapag may mga natutulog ako dun sa nasa Pampanga kung natutulog ako. Okay lang sa kanya. So wala nang kasi yung nandun na yung trust mo eh. Salamat, so kahit na umalis ka alam ko na wala. Actually, yung 25th wedding anniversary namin, sabi ko, Dad, saan mo ako pakakasalan? Sabi niya, magpapaalam muna ako sa nanay ko. Yun ang sabi niya sa akin. Pero sabi ko, Dad, gusto ko pakasalan mo ako sa Cana, Galilee. Di ba, Dad? Pero napakabuti ni Lord kasi binigyan niya rin naman ako ng pagkakataon na makapunta sa Israel. So nakarating din po ako sa Cana, dun po sa Cana, Galilee. Kaya, Lord, thank you talaga. Yung bawat sasabihin mo talaga, sasamahan talaga ng Lord. Tsaka nung pumunta siya doon, sabi ko, i-take mo yung opportunity. Kasi hindi lahat nakakapunta dyan. Kaya tuloy ka. Oo. Darating. Talagang itong mga ito, nangyayari siya, provision talaga siya ng Diyos. Kasi kung tutuusin, hindi namin kaya eh. Actually, lahat ng mga ibinigay ng Lord sa amin, bahay, sasakyan, actually, hindi mo maisip na pwede kami magkaroon. But then, ibinigay ng Diyos. Salamat sa Diyos. Siyempre, sa buhay po ng paglilingkod, parehas po kayong servant. And we all know talaga, volunteer talaga ang pagsaserve kay Lord. So, talagang, talagang nakaasa sa God will provide. Talagang hindi na kulang ang Panginoon. Kapag tunay nga na sinabi niya, seek ye first the kingdom of God. And everything will follow talaga. Yes. Kaya yung nangyari po sa inyo, talagang inuna nyo si Lord. Kahit nung mga nagsisimula po kayo, willing po kayo na bitawan ng isa't isa para sa pagsaserve nyo kay Lord. At ayun, talagang nakita naman po namin na naging successful ang marriage dahil po sa tulong ni Lord. Tsaka yung kasi, di ba, siyempre yung mga biblical na katulad na rimbawa, iiwan nung lalaki yung nanay tatay niya, bubukod sila. Kasi at first, nasa family ko sila, o siya. So kasama niya yung nanay ko. Okay naman din sila nanay tatay ko eh. Actually hanggang ngayon okay sila.
And then pagkatapos nun, lumipat naman kami sa kanila naman. So doon. Palitan lang po. Oo. Salitan lang. Bali nung dalawa na yung anak namin, tumira kami sa Dasma. And then, na kami talaga, nagbalak na kami na bumukod. Pero hindi masyadong malayo dun sa parents niya. Kasi nga para at least. Lalo na iiwan yung push rin. Oo. Eventually naman kasi yung nanay at tatay ko nakapag-abroad sila, pati yung mga kapatid ko. Ako lang naiwan dito nasa Guam sila lahat So parang ang talagang lang natin is yung family niya na nandito sa Paliparan. Nagsimula talaga kaming as in wala. Kaya, As in wala. salamat sa Diyos. Talagang sa lahat mo ng mga makakapanood. Sabi nga po, lagi nating napapakinggan po yun. Di ba po, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kung gusto po nating umunlad, yung ating buhay, yung ating kabuhayan, yung ating relasyon, unahin natin lagi ang Diyos. So, unlad, di ba? Yun yung Unahin natin lagi ang Diyos. natin lagi ang Diyos. Uy, ang ganda. Gusto natin unlad sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Hindi lang po yan sa material. Oo. Sa lahat po ng aspeto ng buhay natin. Kasi minsan, nagkakaroon tayo ng maling interpretation when it comes to yung biyaya. Yeah. Actually, hindi naman talaga yung yaman. Kaya natin pera-pera lang po kung biyaya. Hindi. Actually, yung family talaga yung Yes. So, kaya, Source. nung nagkaroon ako ng exposition regarding sa Hebrew word ng grace, yung Ken, actually, it's a family. Ang grace talaga is family. So, kaya marahil ang salvation, nag-start talaga sa family. Amen. May nanay, may tatay, tsaka may anak. So, yun ang biyaya sa atin. Kasi, kahit na siguro may mga ideal na family, meron din masasabi talaga na hindi ganun ka-ideal. Pero kung talagang pamilya yan, katulad natin, wala naman siguro tao na walang pamilya Yan talaga ang yan ang refuge mo. Yan talaga ang pwede mo hanggang huli, hindi ka iiwan. Yung pamilya talaga. And ang naman po namin, ano naman po kaya ang sikreto ng isang strong marriage? Ayun, katulad nung nagsimula tayo kanina, actually ito kasama yung testimony natin nung tayo, Brother Mike Sabi ko, we can be separated physically, but love does not separate. Amen. Minsan, ang problema sa mga LDR, yung mga long distance relationship, yung love nawawala So, mahalaga talaga yung kasi kung i-differentiate ko yung filial tsaka yung agape, which is yung human love at tsaka yung love ni God, malaki yung difference niya Kasi yung filial kasi conditional yun siya So, laging nagbabari siya o nagdi-depend siya. Depende dun sa mga sitwasyon. Pero yung agape kasi, unconditional yun So, yan lang ang assurance na maano natin ang kinakailangan mag-strengthen ng bond ng ties is the love of God. So, yung agape yun. So, kahit na malayo kayo sa isa't isa, basta ang pag-ibig ng Diyos nandun. Yung pag-ibig hindi mawawala. Amen. Yeah. Sister Christy. Natagala na naman tayo sa kanila. Hindi na ako tanong ang susunod. Importante naman talaga na talagang si Lord talaga yung center ng relationship. Totoo po. Kaya merong di ba? Dadating ka sa realization na lagi nandyan yung love niya. Kaya yung sa Bible, yung quote dun and we know, ibig sabihin alam natin, and rely on the love that God has for us. So, kailangan alam mo na mahal ka ng Diyos at dun ka didepende. Huwag kang didepende dun sa pag-ibig nyo lang. Kasi pag pag-ibig nyo lang, pag dumating nga yung mga time na hindi nyo kaya, bibitaw kayo. Pero dahil aware ka na mahal ka ng Diyos at yung pag-ibig ng Diyos nasa inyo, dun ka didepende. Yes. Tsaka mahal, i-add ko lang, Kasi sa mag-asawa, darating at darating, pag yung matagal na, mawala yung mga kilig. Ay, yung mga, alam nyo po yun. Nawala ko yun sa inyo. Hindi, I mean, kumbaga sa yung hinahanap nila yung parang, ay naku, hindi pwede, hindi, kailangan, kilig na kilig ka pa rin. Hindi, magiging magiging best friend kayo. So, yun din yung mag-aano nyo Yun ang pinakamaganda ring foundation nyo So, yun ang magbibigay din ng dahilan para maging strong yung inyo pong pagsasama kahit matagal na. Kasi, sabi nga, di ba yung mga kilig na yan, natatapos naman yan sa mag-asawa, di ba po, kahit magkatabi lang, pero masaya na kayo na magkasama kahit nag-uusap kayo,
kumakain at nag-uusap din about sa Word of God. Yun din yun din ang pinaka nakapagbigay din sa amin ng, sabi nga, yung hindi na sekreto para maging strong yung aming relationship is the Word of God. Kasi every time na talagang kahit nag-drive si Brother Den, siya talaga yung nagbibigay habang before siya mag-preach, nag-preach muna siya sa amin, sa akin. So nagtatanong din siya kung ano yung pwede kong i-add o kaya yung mga kanta. So ako din yung din ng Word of God. So yun din po yung parang gusto ko rin ibahagi din sa lahat na yung Word of God din talaga, yun ang magbibigay talaga ng katatagan ng pagkasama ng mag-asawa. Kasi si Lord yung pinag-uusapan nyo at talagang yung buhay nyo din pag nag-ano din kayo, Mami, eto na mo, salamat sa Diyos. Mag-30 na tayo.